Morning, Brother Dave. Pakishare niyo po ito para maraming maabot na kapatid. Paki-comment nga po kung malinaw yung ating audio. Good morning, Sister Jessica. Comment lang po kung malinaw yung audio o mahina. Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga sa inyo. Tayo po ay nasa Insight, Preaching the Word of God as it is, isang programa ng Door of Faith Church, Pandi, na ang layunin ay upang una, mabasa ng buo ang Biblia. Pangalawa, matuto ng eksaktong aral ng Panginoon at maisabuhay ito sa araw-araw. Purihin ng Diyos, samahan niyo po ako sa kalahating oras ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At sa pagsisimula ng ating gawain, naanyayahan ko po kayo na awitan natin ng Panginoon. Hallelujah. Kanyayahan natin ang banal na Espiritu na tayo'y samahan. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul, and every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you.
Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Yes, Holy Spirit, I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Tayo po'y manalangin. Ama, purihin ka, dakilang Diyos. Salamat sa iyong kabutihan, sa inyong pagsama, sa walang hanggan ninyong pag-ibig. Sa umagang ito, nilalaan po namin ang araw na ito upang kami, Panginoon, ay inyong samahan. Kami, Panginoon, ay inyong bigyan, Panginoon, ng pagkakataon na makapag-aral ng inyong salita at dalangin po namin, Panginoon, ay mabigyan namin kayo ng karangalan, maitaas namin ang iyong pangalan at matuto kaming mabuti sa inyong salita. Purihin kayo, Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po, Sister Jasmine, Sister Bernadette, Sister Jen, Sister Melda, good morning po sa inyo. Palain po tayong lahat ng Panginoon. Nawa ay matapos nating mabuti ang pag-aaral na ito ng salita ng Diyos. Samahan niyo po ako, buksan natin ating mga Biblia sa Gawa chapter 25 at babasahin ko po ito ng dire-diretso at mula doon ay alam natin kung ano ang pinapahayag ng Panginoon sa bawat isa na anak niya. Ganito po ang sinasabi, Gawa chapter 25. Dumating si Pesto sa lalawigang pangangasiwa niya at pagkaraan ng 3 araw, pumunta siya sa Jerusalem mula sa Cesarea. Lumapit sa kanya mga punong pari at mga pinuno ng mga Hudyo at idinulog ang kanilang reklamo laban kay Pablo dahil may balak silang tambangan at patayin si Pablo. Nagmakaawa sila sa gobernador na ipatawag ito sa Jerusalem. Sumagot si Pesto, si Pablo ay nakabilanggo sa Cesarea at babalik ako roon sa madaling panahon. Pasamahin ninyo sa akin ang inyong mga pinuno kung totoong may kasalanan siya, saka ninyo siya isakdal. Nagpalipas pa si Pesto ng 8 o 10 araw sa Jerusalem, saka bumalik sa Cesarea. Kinabukasan, umupo siya sa hukuman at nag-utos na iharap sa kanya si Pablo. Pagdating ni Pablo, pinaligiran siya ng mga Hudyong galing sa Jerusalem. Naghanap sila ng maraming mabibigat na paratang laban sa kanya, ngunit hindi nila napatunayan ang mga iyon. Sinabi ni Pablo bilang pagtatanggol sa sarili, wala akong ginawang labag sa kautusan ng mga Hudyo, ni laban sa templo o sa emperador. Nais ni Pesto na pagbigyan ang mga Hudyo, kaya't tinanong niya si Pablo, nais mo bang pumunta sa Jerusalem upang doon kita litisin? Sumagot si Pablo, naririto ako sa harap ng hukuman ng emperador. Dito ako dapat litisin. Wala akong nagawang pagkakasala sa mga Hudyo at iyan ay nalalaman ninyo. Kung ako ay lumabag sa batas o nakagawa ng anumang bagay na dahil dito ay dapat akong parusahan ng kamatayan, hindi ako tututol. Ngunit kung walang katotohanan ng mga paratang nila sa akin, hindi ako dapat ibigay sa kanila. Sa emperador ako dudulog.
Sumangguni si Pesto sa kanyang mga tagapayo at pagkatapos ay sinabi, "Yamang sa emperador mo gustong dumulog, sa emperador ka pupunta." Good morning po, Pastor Rosalia. Makalipas ang ilang araw, dumating sa Cesarea si Haring Agripa at si Bernice upang bumati kay Pesto. Nang matagal-tagal na sila roon, isinalaysay ni Pesto sa hari ang tungkol kay Pablo. Sinabi ni Pesto kay Haring Agripa, si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo. Nang ako'y nasa Jerusalem, inirereklamo ito sa akin ng mga punong pari at ng mga pinuno ng mga Hudyo at hininging parusahan siya. Sinagot ko silang hindi kaugali ang Romano ang magparusa sa sinumang inirereklamo hangga't hindi niya nakakaharap ang mga nagsasakdal sa kanya at naipagtatanggol ang kanyang sarili laban sa paratang. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko siya sa hukuman. Nang tumayo ang mga nasasakdal, hindi nila pinaratangan ng anumang mabigat na pagkakasala na inakala kong iparaparatang nila. 19. Ang pinagtatalunan nila ay tungkol sa kanilang relihiyon at isang tao na ang pangalan Jesus. Napatay na, ngunit iginigiit ni Pablo na buhay. Hindi ko alam kung paano sisiyasatin ang mga bagay na ito. Kaya tinanong ko si Pablo kung nais niyang sa Jerusalem siya litisin. Ngunit tumutol siya at hiniling na ipaubaya sa emperador ang pagpapasya sa kanyang kaso. Dahil dito, pinabandayan ko siya upang ipadala sa emperador. Sinabi ni Agripa kay Pesto, gusto kong mapakinggan ang taong yan. Mapapakinggan mo siya bukas, tugon naman ni Pesto. 23, kinabukasan dumating sina Agripa at Bernice kasamang matataas na punong kawal at ang mga tanyag na tao sa lungsod. Buong karangyaan silang pumasok sa bulwagan ng hukuman at iniutos ni Pesto na si Pablo ay iharap sa kanila. Sinabi ni Pesto, Haring Agripa, at lahat ng narito po ang lalaking isinakdal sa akin ng mga Hudyo rito sa Jerusalem at pinagsisigawan nilang hindi siya dapat mabuhay. Ngunit sa pagsisiyasat ko'y wala akong makitang dahilan upang parusahan siya ng kamatayan dahil nais niyang dumulog sa emperador. Pinasya ko ipadala siya roon. Balit wala akong tiyak na maisulat sa emperador tungkol sa taong ito, kaya't iniharap ko siya sa inyo, lalong-lalo na sa iyo, Haring Agripa, upang may maisulat ako pagkatapos na siya ay masiyasat natin. Sa palagay ko, hindi nararapat ipadala sa emperador ang isang bilanggo nang hindi inilalahad ang mga reklamo laban sa kanya. Purihin ang salita ng Panginoon. Dito po sa Acts chapter 25 ay ito yung kwento na kung saan nililitis na si Pablo. Pinagpapasapasahan na ng mga opisyal ng Roma noong panahon noon. Dahil sa paratang ng mga Hudyo na siya nagkakalat ng maling aral mula sa kanilang relihiyon. No? Kasi yung religion na Hudyo, na Judaism, ay nagulat sila sa mga aral na itinuturo ng Panginoong Hesus na tila ba ito'y kakaiba. Sa relihiyong Hudyo, may nahahati kasi ang mga paniniwala na ang mga patay, kagaya ng mga skriba, ay hindi naniniwala na mabubuhay pang muli. Ngunit ang mga Pariseo, naniniwala sila na darating ang time na mabubuhay muli ang mga patay. At nang si Jesus Christ nga ay namatay, isang naging malaking pagtatalo yon para sa kanila. Dahil ikinakalat ni Pablo at ibinabahagi niya sa lahat na muling nabuhay si Jesus. May mga naniniwala dahil hati nga ang paniniwala nila noon at meron namang ayaw maniwala. Dahil dito, sa paglalahad ng katotohanan, ay nililitis si Pablo
dahil ginagamit ng dyablo ang kaparaanan ng sanlibutan upang sirain ang katotohanan ng Diyos na dala-dala ng mga anak niya. Mga kapatid, tayo bilang mga anak ng Diyos ay wala tayong dapat gawin kung hindi manatili sa katotohanan, ipangaral lamang ang katotohanan ayon sa salita ng Diyos. Kaya nandito yung salitang insight. Ibig sabihin, insight, eksakto sa lugar at sa paningin. No? Preaching the Word of God as it is. Hindi tayo pwede tumulad sa iba na umiisip ng mga kung anong bagay para maipaliwanag ang salita ng Diyos. Oo, nagiging maganda minsan ang pagpapaliwanag, pero lumilihis sa talagang gustong sabihin ng salita. Kaya nagiging dahilan ito parang isang anak ng Diyos minsan ay hindi lumago, kundi manatili na lang sa kanyang kalagayan dahil sa masyadong quoted ang mga salita na narinig nila at pakiramdam nila ay okay na, ang okay na. Hindi po ganoon. Pero dahil sa pangangaral ng katotohanan, kagaya ni Pablo, huwag tayong matakot na kung tayo lilitisin din, ay huwag po tayong matakot dahil ang Diyos ang ating tagapagtanggol. Kagaya dito, babanggitin ko po sa inyo kung ano yung ipinararating ni Pablo sa chapter na ito. No? Sa verse 10 hanggang 11 ay may sinabi si Pablo. Sabi ni Pablo dito, sumagot si Pablo, naririto ako sa harap ng hukuman ng emperador. Dito ako dapat litisin. Wala akong nagawang pagkakasala sa mga Hudyo at iyan ay nalalaman ninyo. Verse 11, kung ako ay lumabag sa batas o nakagawa ng anumang bagay na dahil dito ay dapat akong parusahan ng kamatayan, hindi ako tututol. Ngunit kung walang katotohanan ng mga paratang nila sa akin, hindi ako dapat ibigay sa kanila sa emperador. Ako dudulog. Ano po ang ipinararating nung sinabi ni Pablo na yun? Alam nyo, alam na alam ni Pablo kasi na ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. No? Sinabi po yun ng mismong si Apostol Pablo. Sinabi niya sa 1 Corinthians 14 verse 33, sabi niya doon, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Kaya nang dapat mangyari sa lahat ng iglesia ng mga hinirang ng Diyos. Ano po ang ibig sabihin ni Pablo dito? No? Alam niya kasi na ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Doon sa panahon na siya inuusig, minsan mga kapatid, di na niya alam kung saan pa siya lalapit. No? Tayo din, kagaya natin ng mga tao, kapag dumadaan tayo sa mga mabibigat na pagsubok, sa mga suliranin, minsan di na natin alam kung saan tayo lalapit. Akala natin ay isa lang ang pwede nating pagdulugan ng ating mga usapin. Kaya nga minsan ang mga pastor na pagsasabihan ng mga problema na kahit hindi na sa kanya na dapat siyang lumutas, ay siya pa ang lumulutas. Pwedeng konsultahin ang mga pastor sa nga paraanang mabigyan ng moral at spiritual na mga payo. Pero yung ibang bagay na dapat gawin ay ibinibigay ito sa ibang sangay ng pamahalaan. No? At ito ay paraan ng Diyos na ayon sa kanyang disenyo ng pamamahala. Okay? Alam kasi ni Paul na merong mga bagay na pwedeng pagdulugan. May mga bagay na pwedeng mag-ayos ng kanyang problema. Ipinararating sa atin ni Pablo na tayo ng mga anak ng Diyos
ay gayon din. Kaya may babasahin po ako sa inyo mga kapatid. At saka natin bulayin pang mabuti kung ano yung ibig pang sabihin ng passage na ito. Makikita nyo kasi yung kwento sa passage ay paglalahad lang ng mga pangyayari. Hindi basta pwedeng makunan ng isang mahalagang mensahe yung bawat verse kasi ano lang yon, history. Hindi diretsong salita ng Diyos na mula sa kanyang bibig, kundi isang experience ng kanyang alagad na kinasihan ng Panginoon na maging kanyang salita. Pero yung kabuuan ng kwento ay isa lang ang pinararating, ang pamamahala ng Diyos na dudulugan at yung mga itinakdang pamahalaan ng Diyos na dapat ding tulugan. Sabi sa Romans chapter 13 ay ganito, pakinggan ninyo. Lahat kasi ng pamahalaan ay inilagay ng Diyos, binigay sa atin para sa ating kapakinabangan. Ngunit marami ang hindi ito ginagamit. Hindi natin masisisi ang iba dahil yung iba ay ayaw nang magtiwala sa gobyerno. Pero may mga maliliit na bagay na pwedeng maasikaso at umasa tayo na ang tutulong sa atin ay ang Panginoon habang isinasagawa ang mga bagay na ito. Sabi sa Romans 13, ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Okay? Ang Diyos po ang naglagay ng pamahalaan. Kaya alam ni Pablo kung saan siya dudulog. Sabi niya, ako'y isang Romano, nandito ako ngayon sa lugar ng emperador, dito niyo ako litisin. Kaya dapat sa emperador ako dudulog. Sabing gano'n ni Pablo. Alam niya alam niya yung pamahalaan umiiral na ibinigay para sa atin. Good morning, Sister Roxanne. Para tayo ng mga anak ng Diyos ay ma-utilize ito bagamat sira ang karakter o ang imahe ng batas ay ginagamit ito ng Diyos at pwede tayong sa Diyos umasa na gamitin ang mga batas at namamahala para tayo ay matulungan. Ano po? Mamaya meron ako ikukwento sa inyo na example para maintindihan ninyo kung ano yung aking sinasabi. Sabi doon sa verse 2, kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos at sila'y nararapat sa parusa. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng mga taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at pararangalan ka nila. Sila'y mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Nakita nyo? Kahit yung mga governing bodies ng pamahalaan, sila daw ay mga lingkod ng Diyos na para sa ikabubuti natin. Sayang lamang at yung ibang mga namamahala sa gobyerno, hindi nila nalalaman na sila pala ay mga lingkod ng Diyos. Ang iniisip nilang lagi, sila'y lingkod lamang ng tao. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila'y may kapangyarihang magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Okay? Ayan, nakita natin yung passage na yon na sinasabi na talagang ang pamahalaan ay inilagay ng Diyos para sa atin na mga anak niya upang mapakinabangan niyan at magtiwala sa kanila para maparusahan yung dapat maparusahan. Okay? Meron po akong example na sasabihin sa inyo. Hindi ito eksakto kasi totoo itong nangyari at problema baka maisip ng na ito'y pinag-uusapan. Ganito na lang po. May mga bagay na
usaping pangpamilya at pangsibil na nagre-require ng mga batas ng pamahalaan, no? Sa loob ng iglesia, bagamat magkakapatid sa Panginoon, minsan hindi naiiwasan na magkaroon ng sigalot sa loob ng iglesia. At mismong magkakapatid ay nagkakaroon ng problema. Sabi sa 1 Corinthians chapter 6, isang kahinaan para sa atin yung tayo na magkakapatid mismo ang nag-uusig sa isa't isa. Kaya nga sabi ni Pablo, padaya na lang kayo. Sa atin na magkakapatid, kung talagang kailangang magpadaya na lang, ay magpadaya na lang. Pero kung ang isang bagay ay naglalagay sa isang kalagay sa buhay mo na apektado ang iyong ikakabuhay dahil sa mga maling gawi, hindi minsan ito kayang lutasin ng pastor. Lalo na kung usaping mga legal. No? Good morning po, Pastor Larry. Kahit mga usaping legal, minsan nakapagpapayo ang pastor na hindi naman siyang dapat na ahensya para gumawa nun. Nag-a-advise lang dapat ang pastor sa mga bagay na legal. Dahil ang mga inilagay dyan ay mga abogado, ang barangay, ang mga kapulisan. Yan ang mga inilagay na governing agencies para pamahalaan yung mga ganyan. At sabi ng Biblia, ayon sa binasa natin, inilagay din sila ng Diyos at sila yung mga lingkod din ng Diyos sa pamamahala upang yung gumagawa ng masama maparusahan. At yung gumagawa ng mabuti ay huwag namang matakot dahil kung walang nagagawang kasalanan ay wala namang dapat ikatakot. Pero nga dahil sa panahon ngayon, may butas ang batas. Minsan kahit yung mga mabubuti ayaw nang magtiwala dito. At yung masasama, sila pa yung malalakas ang loob na dumulog dahil minsan nababayaran nga ang batas. Pero hayaan natin ang Panginoon ang kumilos doon sa pagitan na yon. Pero ang gusto niya, may sa katuparan yung kanyang disenyo, yung kanyang kaayusan na sinasabi. Sabi nga, ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. At dapat itong umiral sa buong iglesia, sabi ganon. Kaya tayo ng mga anak ng Diyos, wag nating bugbugin basta yung ating mga pastor na sila tuloy yung nadadamay sa problemang mabibigat, no? Lalo na kung mga usaping mabibigat, kapatid. Lumalabas na nakikialam ang pastor sa mga bagay na yan. Kaya pagka ang isang bagay ay may kinalaman sa mas malalalim pang bagay tungkol sa pag-uusap, idulog sa kaukulang ahensya. Dumulog sa barangay para malaman kung ano ba ang katotohanan. Kung may reklamo sa isa't isa. Halimbawa, may sigalot sa magkapatid, ang pinag-aayos ay pastor, nagiging bias minsan, lumilitaw na parang napagbibintangan pa na ang pastor ay kumakampi. Hindi po pwedeng magkaganon. Kaya nga naglagay ng pamahalaan ng Diyos para doon dumulog. Kaya kung meron kayong ilalapit na mga bagay at sinabi ng inyong pastor na idulog nyo sa tamang ahensya, minsan kasi nahihiya din yung mga tao na lumapit. Ayaw nilang mabulgar yung kanilang mga nagawang mali, no? Kaya ayaw nilang mabarangay. Pagka sinabanggit na barangay at nakita ka sa barangay ng kapatiran mo, ng mga kaibigan mo, iba nagiging rehistro sa kanilang isip na meron kang nagawang hindi mabuti. Kaya nga ayaw nilang mabarangay. Mga kapatid, hindi masosolve ang isang problema
at maibibigay lang natin yung kabigatan nito sa hindi tamang tao. Kung paiiralin natin yung sarili natin na dahil sa kahihiyan ay hindi na natin gagawin. Ngayon, kung talagang nahihiya ka, pairalin mo na lang yung sinabi ni Pablo na sabi niya sa 1 Corinthians 6 verse 7, sabi na doon, padaya ka na lang. Okay? Kung kaya mong tanggapin, dahil ayaw mo naman sumunod sa payo na ipinapayo ng pastor na dumulog ka sa dapat na dulugan, ayaw mong gawin, lalo na kung usaping lupa. No? Halimbawa, mayroong lupa na angkin ng kapatid, tapos kapatiran, o kahit ano, kapatid sa laman, o kapatid sa espiritu, patungkol sa mga bagay na legal, ang lalapitan ay pastor at papayuhan ng pastor na daanin sa legal na paraan. Ayaw gawin kasi mga ayaw mapahiya. Hindi masosolve ang problema. Si Pablo, alam niya kung ano yung dapat gawin. Bagamat siya spiritual na tao, bagamat ang kanyang pag-asa ay talagang sa Diyos. Mababasa natin dito, sinabi niya na lalapit siya sa emperador. Diba? Pinararatangan siya eh. Pwede niyang sabihin sa Panginoon, Panginoon, iligtas mo ako sa kamay ng mga masasamang ito. Ilayo mo ako sa kanila. Okay? Pero nandito tayo sa panahon na kailangang umiral ang katwiran at katotohanan na na ano, na ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Kaya ang paglapit na dapat gawin ay isali natin yung mga dapat na kumilos para sa mga bagay na to. Pero kung dapat ayusin ang isang bagay, ayusin na lamang po ito sa loob ng iglesia hanggat maaari. Bilin din naman yun ni Pablo na wag nang magkasuhan ang mga magkakapatid. Pero kung ang isang bagay ay humantong sa isang mas mabigat na kalagayan, ah, na kailangan ng kapangyarihan na mas matibay para sa pagpaparusa, hindi po yung pastor ang magpaparusa at magsasabi nun, kundi yung mga kinauukulan sa panahon natin. Ang ating mga kapitan, ang barangay, ang kapulisan, ang hustisya. Yan po ang dinudulugan. At asahan natin, sabi kasi ngayon, ang nasira na kasi ang kaisipan ng mga tao kaya ayaw dumulog sa tamang puntahan eh. Nagagastos lang, mapapagod pa, mapapahiya lang. Okay, kung gano'n ang iyong katwiran at ayaw mong mapagod, ayaw mong gumastos, ayaw mong mahirapan, sundin mo na lang yung sinasabi ni Pablo. Kapag ikay may usapin, magpadaya ka na lang para matapos. Kasi kung ipipilit mo pa rin ang isang bagay at pinayuhan ka na lumapit sa tama mong dapat lapitan, wala nang magagawa ang pastor sa iyo. Mahihirapan lang siya at sa kapipilit mo, may posibilidad pang siya ay madamay at masama sa problema na hindi naman dapat siya kabilang. Okay? Naintindihan po mga kapatid? Yan po ang gusto parating sa atin ni Pablo. Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. May mga pamahalaan na itinatag ang Panginoon na dapat lapitan ng tao na po pwedeng doon tayo kumuha ng payo. Kung sa barangay ay nagpayo sila ng mali at hindi wasto sa salita ng Diyos, correct natin sila. Baka maging daan pa yon para makapag-share tayo ng salita ng Diyos sa kanila. Kaya ang bilin ko pa rin, mga kapatid, bilang konklusyon sa umagang ito, kailangan pa rin natin talagang puspusin ang pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Good morning po Sister Elsa, puspusin pa rin natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos dahil nakakagawa tayo ng mga bagay na mali sa ganang ating isip at sa ganang ating sarili.
na inaakala nating tama, para ito ay hindi magkamali tayo sa mga gagawin natin. Alamin natin yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kagaya ngayon, ang itinuro nga sa atin, i-utilize natin yung mga government agencies na inilagay ng pamahalaan. At kung ikaw ay walang sala, huwag kang matakot. At kung ikaw naman ay may sala, mag-isip-isip ka na at pagbigyan mo na yung pinagkasalahan mo para hindi na lumalim ang pag-uusap. Amen ba? Sige po mga kapatid, mamaya paalala pong muli, tayo ay may prayer meeting alas 7 ng gabi. Magyaya po kayo. Isa sa pagpapalakas ng Espiritu, pagpapalalim, para ganado tayong laging kaniig ang Panginoon. Sanayin natin na tayo lumalapit sa Diyos. Kaya ang mga tao ay nawawala ng pag-asa dahil hindi nila sinasanay ang kanilang mga sarili na ilapit ng lubos ang kanilang sarili sa Panginoon. Hindi sanay yung katawan. Kaya pati spirito ay tumututol. Minsan kapag gawain nawawala ng gana, pati spirito naapektuhan. Kaya sanayin natin yung ating mga sarili na magawa yung mga ganitong bagay. Ito'y makakatulong po sa atin. Paalala po, sa Sunday, pakisabi niyo po, yung pong mga nakarinig nito na leader, pakiasikaso niyo po lagi yung inyong mga leader, yung inyong mga napangangasiwaan, para masabi sa kanila yung kanilang mga dapat gawin para malikom na natin sa Sunday yung dapat nating likumin. Maraming pong salamat. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Ama, purihin ka, dakilang Diyos, salamat sa iyong kabutihan, sa pagsama, sa pagpapaalala, Panginoon, kung ano yung mga dapat naming isagawa na naaayon sa iyong salita at naaayon sa iyong disenyo. Salamat, Panginoon, dahil naglagay kayo ng mga ahensya na nagagamit ng bawat isa upang maiayos ang mga bagay na dapat ayusin, na hindi na isasaalang-alang ang mga dapat na hindi kasali, Panginoon, sa mga bagay na problema. Dalangin po namin, Lord, ang buong iglesia ay magawang mga bagay na ito, at kung hindi man magawang lumapit sa batas, dalangin namin, Panginoon, kayanin ang puso ng bawat isa na magpadaya na lang at magparaya sa mga bagay na darating sa aming buhay. Maraming po salamat. Purihin po kayo. Ingatan niyo po ang inyong mga anak na maghahanap buhay, mag-aaral, ano man po kanilang gagawin, mga asikasuhin. Samahin niyo po ang lahat ng inyong mga anak at patnubayan. Maraming po salamat. Ito po aming dalangin. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. God bless you all po. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.